Nagkaisa ng paninindigan ng Pilipinas at Vietnam sa harap ng mga hamon sa South China Sea matapos ang opisyal na pagpapatibay ng relasyon ng dalawang bansa sa isang enhanced strategic partnership. Sa bilateral meeting ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at President To Lam nitong Hunyo 1, binigyan diin ng dalawang lider na kapwa sila claimant states na may isang mithiin ang mapanatili ang kalayaan sa paglalayag at paglipad sa pinagtatalo ng teritoryo. Bilang bahagi ng kanilang mas pinalakas na ugnayan, nilagdaan ang renewal ng 2010 Memorandum of Agreement on Defense Cooperation. Layo nitong paigtingin ang joint capabilities ng dalawang bansa sa maritime security at military education. Nanindigan din ang dalawang bansa na dapat idaan sa mapayapang paraan ang anumang dispute na nakasandig sa international law, partikular na sa 1982 UNCLOS at ang 2016 South China Sea Arbitral Award. As fellow claimant states, we reaffirm that maintaining peace, stability, and the freedom of navigation and overflight in the South China Sea remains non-negotiable. We stand resolute in our commitment to the peaceful resolution of disputes grounded firmly in international law. Maliban sa teritoryo, nagkasundo rin ang dalawang lider na maging kasangga laban sa mga cross-border threats tulad ng internet fraud at human trafficking gamit ang intel sharing. Target din ng dalawang bansa na palakasin ang ekonomiya at itaas ang trade exchange ng higit sa 10 bilyong dolyar. Kasado na rin ang mga kasunduan sa digital transformation, turismo para sa 2026 hanggang 2029 at pagtutulungan sa agrikultura para matiyak ang food security ng dalawang bansa. Ayon kay Marcos, ang pagkakaisang ito ang magsisilbing pundasyon ng katatagan at kapayapaan sa buong ASEAN at Indo-Pacific region. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ito si Ina Mortel, SMNI News. Nakikita ng pamahalaan ang International Horticultural Expo 2027 sa Yokohama, Japan bilang pagkakataon upang mas mapalawak pa ang merkado ng mga produktong agrikultura ng Pilipinas at makahikayat ng mas maraming dayuhan, mamumuhunan sa sektor ng agrikultura. Sa pagbisita ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa Japan, nilagdaan ng Pilipinas ang isang kasunduan para sa paglahok ng bansa sa International Horticultural Expo 2027 sa Yokohama. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., higit pa sa isang eksibisyon ang paglahok ng Pilipinas dahil isa rin itong pagdiriwang ng pagkakaibigan, inobasyon at kooperasyon sa agrikultura sa pagitan ng Pilipinas at Japan. Target ng Pilipinas na higit pang mapalawak ang pag-export ng saging, mangga, pinya, nyog, kape, kakao, durian, avocado at iba pang high-value crops sa Japan na isa sa pinakamalaking importer ng pagkain sa buong mundo. Sa ilalim ng temang Bukas, Gardens of the Bayanihan Spirit, ipapakita rin ng Pilipinas ang kultura, biodiversity at mga makabagong teknolohiya sa agrikultura sa Expo na gaganapin mula Marso hanggang Setyembre taong 2027. Para sa Diyos at sa Pilipinas, kung mahal nag-uulat Paul Montebon, SMNI News. Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, ang kasalukuyang kaso ay iba sa naunang motu proprio investigation ng COMELEC dahil nagmula ito sa reklamong inihain ng isang pribadong individual na may kalakip na mga dokumento at ebidensyang kailangang sagutin ng mga respondent. Kinilala ni Garcia ang complainant bilang isang lawyer vlogger na dati nang naharap sa disbarment complaint na isinampa ni Escudero sa Korte Suprema. Dahil may formal ng reklamo at mga bagong dokumentong iniharap, sinabi ng PO Chief na kinakailangang dumaan ang usapin sa regular na proseso ng preliminary investigation. Ito po kasi may nag-file na isang complainant at therefore may mga ibang dokumento na involved, may mga inintroduce na dokumento and therefore yun po kinakailangan natin ipasagot yung mga dokumentong yan doon sa mismong inaakusahan. Kasabay nito sinabi ni Garcia na nauna nang pinadalhan ng sabina ang mga donor o contributor na nakasaad sa reklamo upang makapagbigay ng kanilang paliwanag. Anya, wala pa ring motion for reconsideration na naihain kaugnay ng naunang findings ng COMELEC sa usapin. Ang alam ko na issue na ng sabina ng law department namin yung mismong contributor or donor.
Nilinaw rin ng COMELEC na nananatiling election offense ang kabigoang sumunod sa ilang obligasyon ng mga contributor sa ilalim ng Omnibus Election Code. Samantala, patuloy ring nakipag-ugnay ng poll body sa Office of the Ombudsman at nagbibigay ng mga kinakailangang dokumento kaugnay ng hiwalay na investigasyon sa parehong usapin. Sa ngayon, hinihintay ng COMELEC ang mga sagot ng mga contributor na pinadalhan ng sagpina bago magpasya sa susunod na hakbang sa kaso. Para sa Diyos at sa Pilipinas, kung mahal, Aaron Rojas, SMNI News. Sa gitna ng patuloy na tensyon sa West Philippine Sea at mga hamon sa seguridad sa Indo-Pacific, nagkaroon ng pag-uusap sa telepono sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at U.S. Secretary of State Marco Rubio. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, tinalakay ng dalawang opisyal ang mga usaping may direktang epekto sa ekonomiya at pambansang seguridad ng bansa. Kabilang dito ang Information Technology, Business Process Management, Enerhiya, Oil Supply at iba pang larangang may kinalaman sa ugnayang pangkalakalan ng Pilipinas at Estados Unidos. Sa naging pag-uusap sa telepono sa pagitan ng U.S. Secretary of State Marco Rubio at yung Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., tinalakay ang mahalagang usaping pang-ekonomiya, partikular ang Information Technology Business Process Management, usaping enerhiya o oil supply, usaping pang-ekonomiya at pang-seguridad na may kinalaman sa patuloy na ugnayan ng dalawang bansa. Ngunit higit sa kapansin-pansin, naging pagtutok ng dalawang panig sa usapin ng kapayapaan at seguridad sa rehiyon, particular sa West Philippine Sea. Ayon sa palasyo, kapwa kinikilala ng Pilipinas at Estados Unidos ang pangailangang mapanatili ang katatagan sa rehiyon at maiwasan na anumang hakbang na maaring magpalala ng tensyon sa pinag-aagawang karagatan. Sa kanilang pag-uusap, binigyan diin ang kahalagahan ng kapayapaan at seguridad sa rehiyon, partikular sa West Philippine Sea, kung saan kapwa kinikilala ang pangangailangang itaguyod ang katatagan at maiwasan ang mga tensyon sa rehiyon. Tinalakay rin ang mga susunod na hakbang upang higit pang mapalakas ang kooperasyon ng dalawang bansa sa usaping pangseguridad at pangdepensa. Ani Castro, bahagi ito ng patuloy na pagpapatibay ng alyansa ng Pilipinas at Estados Unidos. Tinalakay rin ng dalawang panig ang mga hakbang upang higit pangpalakasin ang kooperasyon para sa kapayapaan at seguridad sa lugar. Binigyan diin ang lakas ng ugnayang Pilipinas at Estados Unidos na nag-uugal sa 80 years na diplomatic relations at 75 years as allies as of 2026. Ang pahayag na ito ay sumasailalim sa patuloy na pagpapatibay ng alyansa ng Pilipinas at Estados Unidos at sa magkatuwang na adhikain ng dalawang bansa para sa kapayapaan, kaunlaran at katatagan sa rehiyon. Naganap ang pag-uusap sa panahong patuloy na binabantayan ng Pilipinas ang mga kaganapan sa West Philippine Sea, habang pinapalalim naman ng Maynila at Washington ang kanilang kooperasyon sa usaping seguridad, ekonomiya at katatagan sa rehiyon. Para sa Diyos at Pilipinas kumahal, ito si Hannah Jane Sancho, SMNI News. Magkakaroon ng malakihang rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo ngayong linggo. Ayon sa Department of Energy o DOE, bababa ng 4 na piso at 76 na sentimo ang kada litro ng gasolina, 9 na piso at 26 na sentimo ang kada litro ng diesel, habang 10 piso at 86 na sentimo naman ang ibabawas sa kada litro ng kerosene. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, ilang kumpanya ng langis ang nagpatupad na ng advance rollback bago pa man ang opisyal na price adjustment. Some companies actually have done some advanced rollback. Some are have done their staggering in advance of the rollbacks, or some are actually giving even lower prices. Dagdag pa ni Garin, magandang balita ang malakihang rollback dahil unti-unti nang bumabalik sa normal ang presyo ng langis sa pandaigdigang merkado. This is a good news. Good news because we're going closer to the pre-war prices. Pre-war was around 60 pesos, 50 to 60 pesos, and now we're getting closer and closer to this amount. Umaasa ang DOE na mananatiling matatag ang presyo ng langis kung hindi na magkakaroon ng panibagong tensyon o kaguluhan sa gitnang silangan, partikular na may kinalaman sa Iran, Israel at Estados Unidos. Samantala, tiniyak ng ahensya na sapat ang supply ng produktong petrolyo sa bansa. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, ako si Jason Rubrico, SMNI News.